Mga boss, shout nga pala sa inyong lahat, sa gustong magpa-mention sa ating channel, comment down below sa latest video natin. Kabanata 1481. Anuman, ang taong hinintay niya ng higit sa 10 taon ay sa wakas ay lumitaw. Kaya, totoong minahal ni Zyril ang ganitong uri ng pagkakataon. Habang nagpatuloy sila sa pag-uusap, pareho silang nagsimulang maglakad papunta sa loob ng manor. Orihinal, ang dahilan kung bakit napunta si Stetson dito ay upang maglakad-lakad lamang at tingnan ang sitwasyon. Nang makita niyang napakaganda ni Zyril, natural na handa din siyang maglakad ng magkasama. Sa oras na ito, napakalakas ng ingay at kaguluhan sa isang malaki at walang laman na bukid na hindi gaanong kalayuan sa labas. Ano ang nangyayari? Tinanong ni Stetson ang alipin na sumusunod sa di kalayuan sa likuran niya. Young Master, iyon ang larangan ng pakikipaglaban. Hindi pa masyadong nakakaraan, isang tao mula sa Hilagang Afrika ang nakahuli ng mabangis na toro at ipinadala sila rito upang makipag-away. Ito rin ay itinuturing na isang tampok ng Hearthstone Manor. Sagot ng lingkod, Path, nakakasawa na yun. Ano ang mahusay sa panunood ng mga hayop na ito na nakikipaglaban? Hindi ko alam kung gaano kainis at walang buhay ang mga taong ito. Panipi, ani Stetson habang umiling at tumawa ng mapait. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay tila nagpaparamdam kay Zyril ng kaunting hindi komportable. Ang mga salita ni Stetson ay orihinal na hindi nakadirekta sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa paghahambing, ang katayuan ni Zyril ay mas mataas kaysa sa Young Master Ladler. Gayunpaman, ang mayabang na ugali ni Stetson ay nagparamdam kay Zyril na medyo hindi komportable. Marahil ay dahil sa nakaramdam siya ng kaunting inis, kaya sinabi ni Zyril, hindi kinakailangan. Minsan sinabi ng aking ama na ang mga ganitong uri ng mga toro ay nakaranas ng ilang mga karanasan sa kalikasan. Kaya, lahat sila ay pambihira at natatangi. Masarap tingnan din sila, panipi. Oh, Zyril, hindi ko inaasahan na magiging interesado ka rin sa mga ganitong uri ng mga bagay. Ayos, kung gayon. Sasamahan kita upang pumunta at tingnan. Panipi, ani Stetson habang umiling siya na may isang ngiting-ngiti sa kanyang mukha. Pareho silang naglakad patungo sa battle arena. Zyril, para naman kay Xavier at sa iba pa, matagal na nilang nasa saya sa battle arena dito. Kaya, dali-dali nilang binati si Zyril at tinawag siyang puntahan sila sa lalong madaling makita siya. Wow! Kumusta, Young Master Ladler? Marami na akong naririnig tungkol sa iyo dati, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakikilala kita ng personal. Sabi ni Xavier, Manam, si Stetson ay hindi masyadong nagsabi, at simpleng tumango siya bilang mahina. Si Stetson ay natural na napaka-mayabang at malamig. Naramdaman nito na medyo hindi nasisiyahan si Xavier dahil pakiramdam niya ay parang nawalan siya ng mukha. Kung sabagay, hindi niya inaasahan na magiging mayabang at malamig siya. Ang buong kapaligiran sa larangan ng pakikipaglaban ay agad ding naging iba sa pagdating ni Stetson. Maraming tao ang automatikong lumayo at gumawa ng paraan para sa kanya. Nawala rin ang orihinal na ingay at kaguluhan. Nagtinginan sina Stetson at Zyril patungo sa bukas na espasyo sa arena ng pakikipaglaban. Kasunod nito, nakita nila ang isang itim na toro na may mahabang gintong sungay sa noo na nakikipaglaban sa arena. Pasulyap-sulyap lang si Stetson sa toro bago niya ipikit ang kanyang mga mata na naiinis. Nako, ang natitirang mga tao na nagsasaka upang makamit ang espiritual na kaliwanagan ay nadama na parang ito ay isang ganap na kahangahangang bagay. Sa katotohanan, kahit na sumali sa lipunan, lahat sa kanila ay nagkaroon din ng kanilang sariling sakit. Halimbawa, si Stetson ay kailangang harapin ang napakaraming mga walang gaanong mga ants araw-araw. Ito ay talagang napakasakit para sa isang tulad ni Stetson. Sumulyap si Zyril sa mayabang na Stetson. Sa oras na ito, hindi niya alam kung bakit mayroon siyang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Nagsimula siyang mag-alinlangan kung sinabi sa kanya ng manghuhula ang totoo. Totoong may ibig siya sa taong ito at magtatapos sa pag-ibig sa kanyang buhay. Si Zyril ay nagsisimulang magkaroon ng malubhang pagdududa tungkol dito. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Sa halip, inilagay niya ang kanyang pagtuon sa larangan ng pakikipaglaban. Kasabay nito, kararating lang din ni Gerald. Ang larangan ng laban. Bukod dito, ang mga toro na ito ay tila sumailalim sa ilang uri ng pagbago.
Ito ang mga toro na may espiritu ng demonyo. Panipi, pumunta din dito si Perla. Nang makita niyang nakatingin si Perla sa mga kakaibang toro na ito, binigyan siya ni Gerald ng isang simpleng paliwanag. Likas na nakatayo sila sa paligid upang mapanood ang away. Mga toro na may espiritu ng demonyo. Hindi nakakagulat kung bakit lahat sila ay mukhang mabangis at mabisyo. Bukod dito, tila mayroon silang napakalakas na kapangyarihang umaatake. Sa palagay ko ang panunood ng laban ng mga toro na ito ang talagang pangunahing akit, kung gayon. Panipi, hindi mapigilan ni Perla na tumango. Pang-akit, iyon ba ang iniisip mo? Panipi, umiling si Gerald habang nakangiti. Ano pa, guro? Naguguluhan si Perla. Sa palagay ko ang sinusubukang sabihin ni Brother Gerald ay ang mga toro na ito ay hindi ordinaryong toro. Bukod dito, parang hindi rin nila kinukusa ang mga tao. Kapatid Gerald, magkakaroon ba ng panganib dito? Pansamantalang tanong ni Yul mula sa tagiliran. Yul, ikaw talaga ay isang napaka-perceptive na tao. Tama ka, ang mga demonyong toro na ito ay maaaring mukhang naglalagay ng isang pagganap sa ibabaw, ngunit sa totoong katotohanan, hindi sila gaanong madaling maamo. Bukod dito, sa oras na ito, walang labis na malakas o makapangyarihang taong nakaupo sa paligid at binabantayan sila. Ang mga demonyong toro na ito ay dating nahuli at ngayon ay pilit na pinapaamo ng mga tao. Nagmamay-ari na sila ng napakalakas na puot na malalim sa kanilang mga puso sa mahabang panahon. Kaya, panganib ay tiyak na mayroon. Sagot ni Gerald na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mga mata. Kabanata 1482, si Gerald ay hindi isang santo, ngunit nang mahulaan niya na ang panganib ay darating at napagtanto na maraming mga inosenteng tao ang nasa panganib, pakiramdam niya ay parang hindi siya mapalagay kung wala man lang siyang ginawa. Brother Gerald, ano ang dapat nating gawin, kung gayon? Tanong ni Yul. Ang tanging paraan lamang upang maitaboy natin ang karamihan. Walang pakialam na sagot ni Gerald. Siyempre, umaasa si Gerald ng higit pa sa anumang bagay na walang mapanganib na sitwasyon ang magaganap. Parehas kaming pupunta at makikipag-usap sa tauhan, kung gayon. Sabi ni Perla. Tumango si Gerald. Naglakad sina Perla at Yul papunta sa workbench. Sinimulan ding obserbahan ni Gerald ang nakapaligid na kapaligiran. Makalipas ang ilang sandali, may nagsimulang tunog mula sa mikropono. Lahat, pakipansin. Ang mga toro na ito ay magdudulot ng panganib sa lahat. Mangyaring simula ng paglikas sa lalong madaling panahon. Panipi, si Perla ang sumisigaw matapos niyang makuha ang mikropono. Hanem, ano ang nangyayari? Ang karamihan ng tao ay hindi sigurado. Anong ginagawa mo? Bilasan mo at bumaba, huwag mo kaming abalahin sa panunood ng laban sa arena. May sumigaw din. Karamihan sa mga tao ay hindi nagalaw. Zyriel, sila yan. Kaibigan ito ni Gerald. Panipi, si Xavier ay may ilang impresyon sa kanilang dalawa. Manam, paimpol na tumango si Zyriel. Bakit nila sinabi yun? Narito ba sila upang magdulot ng gulo? Naguluhan si Xavier. Hindi ko alam. Naniniwala ako na aalagaan sila ng tauhan sa lalong madaling panahon. Pasimpleng tumugon si Zyriel. Oo nga, sina Perla at Yul ay agad na itinaboy ng mga tauhan. Master, ang mga taong ito ay hindi man lang nakikinig sa amin. Sambit ni Perla na may mukha na puno ng galit nang bumalik siya sa tagiliran ni Gerald. Bakit hindi ko subukang magmadali muli doon? Sabi ni Yul. Walang kwenta, huli na ang lahat. Panipi. Tungkol kay Gerald, simpleng nakonsentre siya at nakatingin sa isang malaking hola na hinang sa labas ng bakal sa loob ng larangan ng pakikipaglaban. Bago bumalik sa isip sina Perla at Yul. Umungal, isang malakas na dagandong ang biglang tumunog. Ang tunog ay napakalakas at nakakabingi na maging ang nakapalibot na lupa ay nagsimulang manginig ng marahas sa oras na ito. Ito ay nadama na parang langit at lupa ay naghiwalay sa instant na ito. Maraming mga tao sa pinangyarihan ng lahat ay sumisigaw sa pagkabigla sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang tunog na ito ay talagang medyo nakakagulat at nakasisindak. Ano ang mali? Agad ding nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zyriel, at hindi niya maiwasang tumayo ng sabay kasama ang ilang mga kaibigan habang nakatingin sa malaking itim na kulungan ng asero. Ginoo, Babel, mayroon pa bang iba sa loob ng malaking hola? Tinanong ni Zyriel si G. Babel, nakatabi niya. Bahagyang kumaibot ang mga talukap ng mata ni G. Babel,
Opo, Miss Zyriel. Mayroong isang malaking itim na toro sa loob ng hola. Iyon lamang ang toro na may puting sungay, at mukhang kakaiba at nakakatakot ang hitsura nito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa ito pinakawalan. Panipi. Habang nagsasalita si G. Babel, dali-dali niyang ginamit ang kanyang katawan upang harangan ang katawan ni Zyriel. Miss Zyriel, pakiramdam ko nagbago ang sitwasyon. Dapat tayong umatras ng mabilis. Panipi. Si G. Babel ay nagsalita na may isang tense na ekspresyon sa kanyang mukha, na parang naintindihan na niya na ito ay pagsilang ng ilang uri ng malaking krisis. Sa sandaling ito, nagkaroon siya ng isang kinilabutan at nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 1483, bago pa man makapag-react ang sinuman, isang marahas na pagsabog ang biglang tumunog. Sa isang iglap, ang bakal na hola na pino sa labas ng bakal ay biglang naghiwalay, at dahil sa malaking epekto na ito, ang mga sirang segment ng hola ay nagsimulang barilin sa lahat ng direksyon. Ang mga sirang piraso ay walang awan na naka-embed sa kanilang sarili sa nakapaligid na bukas na platform. Sa oras na ito, naramdaman na parang ang epekto ng mga sirang piraso ay mas malakas pa kaysa sa isang bala mismo. Kasunod nito, isang tumpok ng alikabok ang nagsimulang umiikot paitaas. Sa isang iglap, naramdaman na parang gumuho ang langit at lupa, at ang buong lugar ay malapit ng wasakin. Malakas at nakakatakot na hiyawan ay biglang tumunog. Ang karamihan ng tao ay nagsimulang magkalat sa lahat ng direksyon. Matapos ang wakas ay naayos na, isang napakalaking toro na lumabas mula sa loob ng malaking hola. Ang bawat hakbang na ginawa nito ay tila nagdadala ng labis na nakakagulat na puwersa. Tumatagal ito ng sarili nitong oras, at mayroon pa itong puting sungay ng toro. Nang umusbong ito, nagsimula itong maghabol ng maraming mas maliliit na guya sa paligid nito. Umungal, isang malakas na kulog ang narinig. Lahat ay naramdaman na takot na silang lahat ay nanginginig sa kanilang puso. Lahat sila ay walang galaw. Kahit si Zyriel ay nagulat nang makita ang eksena sa harapan niya. Walang sino man ang naglakas loob na lumipat sapagkat walang sino man ang maaaring magagarantiyahan na hindi sila magtatapos sa pagiging unang target ng pag-atake ng toro kung nais nilang gumawa kahit isang solong paglipat. Ginoo, Babel, labis ang kaba ni Zyriel. Kasabay nito, tumingin siya kay Stetson, na tahimik na nakaupo sa gilid. Ang mga mata niya ay nakapikit pa rin, at parang nagpapahinga na siya. Hindi kaya napansin niya ang eksenang nauna sa kanya. Hindi, na-realize na niya ang eksenang nasa harapan niya. Paano niya hindi ito napapansin? Gayunpaman, nasabi na ng kanyang ugali ang lahat. Ang nilalang na nauna sa kanya ay parang langgam lamang. Ito ay simpleng isang mas malaking langgam sa kanya. Ito ay isang eksena lamang kung saan inaatake ng mas malaking langgam ang mas maliit na mga langgam sa paligid nito. Nakakatawa. Ito ay simpleng napakatawa. Naisip ni Stetson sa kanyang sarili, bakit palaging lumilitaw ang mga ganitong katawa-tawa na bagay sa mundong ito? Young Master Ladler, ang demonyong hayop na ito ay umaatake sa mga tao. Nang makita ni Zyriel na hindi siya naiiba, hindi niya maiwasang mapaalalahanan siya sa ngayon. Kasabay nito, malaki rin ang inaasahan niya sa kanya. Tungkol naman sa pangalan ni Stetson, maraming ordinaryong tao ang narinig na tungkol sa kanya dati sa internet. Sa sandaling iyon, dahan-dahan silang nagsimulang lumipat sa likuran ng Stetson. Malinaw na ito ang pinakamapanganib na lugar. Si Stetson ay mapangiti lamang ng mapait sa walang magawang pamamaraan. Sa sandaling ito, biglang ikiling ng toro na puting sungay na demonyo ang ulo nito habang umuungal. Kaagad pagkatapos nito, itinaas nito ang dalawa sa mga kuko nito sa taas. Tila parang sinusubukan nitong pukawin ang isang tao. Ito ay halata na kahit papaano ay nakunan ito ng mas maaga pa, at mukhang ito ay isang hari na malapit ng bumalik. Umuungal ito habang hinihintay ang mga tao sa harap nito upang muling lumitaw bago ito muli. Nais nitong eksaktong maghiganti upang mabawi ang mukha nitong nawala. Gayunpaman, ang mga tao sa harap nito ay hindi gumalaw, at ito ay nakaramdam ng labis na galit. Guro, ano ang dapat nating gawin? Natakot din si Perla, at dali-dali siyang tumingin kay Gerald. Para kay Gerald, tulad din ng isasagot niya kay Perla. Ikaw ay makasalan ng hayop. Huwag kang masyadong mayabang. Panipi, isang malakas na belo ang tumunog.
Kaagad pagkatapos, nakita ang isang figure na direktang tumatalon sa bukas na espasyo. Ang lahat sa pinangyarihan ay nagsimula ring makaramdam ng labis na pagkasabik at kilig kaagad pagkakita sa kanya na tumatalon sa hangin. The Asterisk Man. Mayroon talagang mga tao na maaaring lumipad. Panipi. Tama iyan. Maaaring siya ang ganoong uri ng maalamat na tao na nagsasaka upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Panipi. May sumigaw na nagtataka. Ito ay isang matandang lalaki na nasa 60 taon na nakatayo sa bukas na bukid. Siya ay sobrang payat tulad ng isang bag ng mga buto, ngunit siya ay malapantas at may natitirang pag-uugali tulad ng isang walang kamatayan. Sa sandaling siya ay lumitaw, napagtanto ni Gerald na mayroong isang mayamang aura ng paglilinang sa loob niya. Malinaw na siya ay isang tao na nagsasaka upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Nang makita ng demonyong Toro na may lumitaw, kaagad na napuno ng pagnanasang lumaban. Sa sandaling iyon, nagsimula itong singilin ng diretsyo sa matanda. Pagkatapos kong magawa ang isang makasalanang hayop na tulad mo, puputulan kita at kakainin ka. Ngini siya ng matanda. Kabanata 1484. Sa sandaling iyon, agad siyang nagsumite ng spell upang ibalik ang pag-atake. Maaaring makita na nais ng matandang ito na gumamit ng isang malakas na ilaw ng tibak upang makamanyobra at direktang tumagos sa demonyong Toro. Gayunpaman, doon lamang, biglang may kumislap ng puting ilaw mula sa puting sungay ng demonyong Toro, at ang isang hugis spiral na ilaw ay biglang lumipad ng diretsyo sa matanda. Ang dalawang sinag ng ilaw ay nagsalpukan, at ang ilaw ng espada ng matanda ay nawala sa isang iglap. Si Gerald, na medyo malayo ang distansya mula sa matanda, ay maaari ding maramdaman ang gulat sa boses ng matanda sa oras na ito. Ito ay dahil napagtanto lamang ng huli na ang kanilang lakas ay hindi sa parehong antas matapos na magpalitan ng palo sa isa't isa. Ang puting hollow light ay mabilis na tinamaan sa dibdib ng matandang lalaki at pinadalhan siya ng paglipad palabas, napahamak ng husto sa mga nagpapaputi. Sa oras na ito, lahat ng mga taong naruroon ay tunay na nakaramdam ng takot. Kahit na ang isang makapangyarihang matandang lalaki na ganoon ay talagang natamba sa isang hit lang. Ito ay simpleng demonyo, isang demonyong hayop. Ang demonyong Toro ay walang pakialam sa mga nanunood. Paimpol nitong sinama ng tingin ng matandang nakahiga sa lupa na may isang mapanuyan nitong mga mata. Iniangat nito ang mga paa habang nagsisimulang tapakan ang katawan ng matanda sa isang mapanlit na pamamaraan. Tila nasa panganib ang Tio Mace. Sa sandaling ito, tila labis na kinakabahan si Zyril. Si Uncle Mace ay isang nangungunang prestihiyosong panauhin sa aming pamilya, at siya rin ay kaibigan ng aking ama. Young Master Ladler, nagtataka ako kung mayroon kang paraan upang talunin ang demonyong Toro na ito at iligtas si Uncle Mace. Kinakabahan na tanong ni Zyril. Siyempre, ito ay hindi hihigit sa isang langgam sa aking mga mata. Panipi, walang pakialam na sagot ni Stetson nang buksan niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Kung gayon, maaari mo bang isave si Uncle Mace? Nag-aalalang tanong ni Zyril. Si Xavier at ang iba pang mga batang babae ay nakatingin kay Stetson na may pag-asang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagaman ang taong ito ay napakamayabang, may likas na kabutihan sa kanyang kayabangan. Sa sandaling ito, lahat ay nakapina ang kanilang mga pag-asa sa Stetson. Nais mo akong pag-atake ng isang hayop na walang higit sa isang langgam sa akin. Zyril, minsan akong nanumpa na hindi ako makakilos laban sa isang langgam. Ito ay sapagkat kapwa ang hayop at ang matandang iyon ay napakaliit at hindi gaanong mahalaga sa akin. Sabi ni Stetson habang nakasimangot. Pipilitin ba talaga niya ang kanyang sarili na gumawa ng isang paglipat dahil sa maliit na mga langgam na ito? Hindi. Si Stetson ay nakikipaglaban sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang demonyong Toro ay mahigpit na tumatak sa matandang lalaki, at ang matandang lalaki ay dumura ng isang bibig ng dugo. Ang paninindigan na ito ay malinaw na isang hamon. Mayroon pa bang naglakas loob na lumitaw? Young Master Ladler, mas mahusay na makatipid ng isang buhay kaysa sa bumuo ng isang 7-storied pagoda. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring isave ang Tio Mace. Kung hindi man, siya ay tunay na mamamatay sa mga kamay ng demonyong Toro. Panipi, ang mga mata ni Zyril ay puno ng luha ng pagkabalisa. Sige nga, Zyril,
Magagawa ko ang isang pagbubukod sa oras na ito dahil sa iyo. Tanggalin ko ang maliit na langgam na ito ngayon. Ani Stetson habang ngumiti siya ng mahina. Salamat, young Master Ladler. Tumango-tango si Zyriel. Oh, Diyos ko. Ang batang lalaki na nagtatanim, si young Master Ladler, ay lumakas na. Panipi, itatala natin ang eksena ngayon. Tila parang ang mga alingaw-ngaw bago ito ay totoo lahat. Ang mundo na ito ay talagang hindi ganoong kasimple. Panipi, nagsimula ng matalakay ang lahat. Samantala, simpleng kibot balikat si Stetson habang diretsyong tumalon sa hangin. Nang siya ay mapunta, ang kanyang likuran ay nakaharap sa demonyong toro, at may isang kamay ang kanyang bulsa. Wow! Nagsisigawan na ang lahat sa pinangyarihan. Tungkol kay Zyriel, Xavier, at iba pang mga batang babae, kahit na hindi nila talaga gusto ang ugali ni Stetson, lahat sila ay napuno ng paghanga kay Stetson sa sandaling ito. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may isang hitsura ng paghanga sa kanilang mga mata sa puntong ito. Tama talaga, ang demonyong toro ay simpleng sumusubok na pukawin. Sa sandaling makita niya na si Stetson ay narito na, casual niyang sinipa ang matandang lalaki sa isang napaka-walang interes na pamamaraan habang siya ay lumingon at tumingin kay Stetson. Pagkatapos nito, naglabas ito ng isang nakakapukaw na dagandong. Hayop, nais mo bang patayin ang iyong sarili, o nais mong lumipat ako? Sa sandaling lumipat ako, tiyak na mapupunta ka sa isang napakakahabag-habag na estado. Panipi, nagsalita si Stetson na nakapikit at ang isang kamay niya ay nasa bulsa pa rin. Tulad ng para sa demonyong toro, tila parang naiintindihan nito ang wika ng tao, at bigla itong nagalit ng labis sa ngayon. Ang lahat ng mga balahibo sa katawan ng toro ay nakatayo ng patayo na parang hindi mabilang na matalim na tinik. Pagkatapos, diretsyong sumugod sa Stetson ng ligaw. Kabanata 1485, sumugod na ang demonyong toro. Ang bawat isa sa pinangyarihan ay huminga ng malulungkot sa oras na ito, at lahat sila ay naghihintay na makita ang reaksyon ni Stetson. Nais nilang makita kung paano haharapin ng batang nagbubungkal na batang si Stetson ang demonyong toro. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, si Stetson ay nanatiling hindi nagalaw sa oras na ito. Sa kabaligtaran, simpleng ipinikit ni Stetson ang kanyang mga mata na may isang kamay pa rin sa kanyang bulsa. Ang nakakatakot na demonyong toro na ito ay wala sa mga mata ni Stetson. Narito na, matapos ang isang malakas na tunog ng pag-crash, tanging ang sungay ng demonyong toro ang maaaring makitang gumalaw habang ang isang flash ng puting ilaw ay kinunan mula rito. Ang alikabok na tumaas ay tila tinangay ang lahat. Maraming mga tao ang natangay sa isang iglap, at mas maraming mga tao ang nagsimulang tumangis sa sakit. Si Zyriel ay nasa tenterhooks din. Samantala, pasimpleng pinagmamasdan ni Gerald ang eksenang nasa harapan niya ng tahimik. Ito ay dahil sa sobrang tuliro niya. Maaari niyang sabihin na si Stetson ay talagang may talento. Siya ay isang-isa na may ranggo na master sa isang murang edad, at naabot na niya ang parehong antas ng paglilinang bilang si Julian. Lalo na ito ay bihirang. Gayunpaman, kung ano ang naramdaman ni Gerald na totoong nalilito ay ang katunayan na ang matandang lalaki ngayon ay isa ring one-rank master, kaya't walang gaanong pagkakaiba sa kanilang lakas. Ngunit bakit ang Stetson ay may labis na pagpapasya? Dapat ay mayroon siyang maaasahan. Kung hindi man, hindi siya magiging malubha sa kabila ng malakas na lakas na nasa harapan niya. Bahagyang kumaibot ang mga talukap ng mata ni Gerald habang pinagmamasdan si Stetson. Nararamdaman ni Stetson ang isang malakas na aura na nagmumula sa likuran niya. Sa sandaling ito, binuksan niya ng mariim ang kanyang mga mata. Ito ay dahil ang malakas na aura na ito ay agad na nakalok sa kanya sa lugar, at tila na ito ay mas maraming beses na mas malakas sa kanya. Paano ito? Bigla namang kinilabutan si Stetson. Paano napakalakas ng hayop na ito? Sa sandaling ito, hindi na naglakas loob si Stetson na maging walang ingat o walang ingat. Tumalikod siya ng buong lakas, at lumaban siya ng may swerte. Gayunpaman, ang puting ilaw na puno ng aura sa harap niya ay patuloy na lumalaki at lumalaki. Tila mayroon itong hindi mapigil ang momentum. Boom! Agad na tinamaan si Stetson. May malakas na tunog ng tunog. Ang mga braso ni Stetson, na ginamit upang labanan ang suntok, ay tulad ng pagsabog ng isang malaking boiler. Mayroong puting gas na sumisingaw, at sumabog ang langis mula sa loob.
Ang damit sa kanyang mga braso ay agad na naging pulbos. Poof! Sumubo si Stetson ng isang dugo, at ang kanyang buong katawan ay agad na lumipad paatros. Ang mga pulang meridian sa magkabilang braso niya ay parang mga bulating-bulating na diretsyo na nakahiga dito. Napakalakas. Hingal na hingal si Stetson. Tiningnan niya ngayon ang demonyong hayop na ito bilang isang kalaban. Sinabi ni Master na mayroong isang uri ng demonyong hayop na mayroon sa mundong ito, at nagkataon nilang nakuha ang espiritu ng langit at lupa sa pamamagitan ng ilang uri ng kabanalan, na kalaunan ay naging napakadaya. Bukod dito, ang kanilang mga katawan ay maaari ring magkaroon ng kakaibang pag-unlad. Dahil sila ay mga demonyo, sila ay magiging mga demonyong hayop. Sa makatuwid, tiyak na hindi sila matatalo kapag nakaharap sila sa mga taong nagsasaka upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Panipi. Ngunit ngayon, ito ang iba pang sitwasyon na binanggit ng Master. Ang uri ng demonyong hayop na ito ay maaari ring umunlad sa isang tiyak na punto kung saan naabot na nila ang isang tiyak na antas kung saan nagagawa nilang linangin. Kapag dumating ang oras, magkakaroon sila ng napakalakas at hindi kapani-paniwalang lakas ng pakikibaka, ngunit ang ganitong sitwasyon ay napakabihirang. Panipi. Tungkol sa hayop na ito, malinaw na ito ay isang demonyong hayop na nagbago sa isang pamantayan kung saan ito nakapaglilinang. Isang espiritu ng demonyo. Panipi. Kinilabutan si Stetson. Talagang minaliit niya ang kanyang kalaban. Nagkaroon lamang siya ng ilaw na proteksyon at pagtatanggol para sa kanyang sariling katawan, at sa isang strike lamang na iyon ng una, direkta itong nabasag dahil sa epekto, at ngayon ay nagdusa siya ng malalim na panloob na pinsala. Kung siya ay magkakaroon ng isa pang suntok, siya ay magiging sa parehong estado tulad ng tao na ay nilinang upang makamit ang espiritual na kaliwanagan at napunta doon. Isa lamang ang naisip ni Stetson. Patakbo. Gayunman, ang demonyong toro ay tila napansin na nais ni Stetson na makatakas, at kaagad itong nagsimulang umatake. Biglang pagkulog. Kinakabahan na lumawak ang mga mag-aaral ni Stetson. Sa sandaling ito, naglabas siya ng isang orb mula sa kanyang dibdib, at itinapon niya ito diretsyo patungo sa demonyong toro. Pagkalabas ng orb, agad nitong pinalaki ang sarili. Bukod dito, nagdala ito ng isang lila na thunderbolt. Ang katawan ng demonyong toro ay pagkatapos ay natatakpan ng mga bolt ng kidlat. Sinamantala ni Stetson ang pagkakataong ito habang inilalagay niya ang lahat ng kanyang lakas at lakas sa magkabilang binti niya upang makatakas siya sa hangin. Ang batang Master Ladler ay tumatakas. Kahit na ang young Master Ladler ay hindi kalaban nito. Kabanata 1486. Sa oras na ito, ang lahat sa eksena ay labis na kinilabutan habang nagsimula silang tumakas sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na mga tao ang natapakan ng medyo matagal. Hindi maganda ang hitsura nito. Miss Zyriel, dapat din tayo tumakbo ng mabilis hanggat makakaya natin. Panipi. Pinrotektahan ni G. Babel si Zyriel. Tumango-tango si Zyriel. Kasabay nito, naramdaman niya ang labis na pagkabigo sa kanyang puso. Hindi niya kailanman aasahan na ang tao na kanyang isang totoong pagmamahal ay iiwan siya tulad ng lahat ng iyon upang makatakas muna siya sa sarili niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, huli na. Upang subukan at makatakas. Ito ay dahil ang lahat ay nagpapanik at nagtulak sa bawat isa sa gulo. Sa lalong madaling panahon, tinulak din si Zyriel at pinisil sa lupa. Pagkatapos mismo nito, nahulog siya patungo sa entablado. Zyriel, panipi, si Xavier at ang ibang mga batang babae ay sumisigaw na sumigaw. Gayunpaman, maraming mga tao sa karamihan ng tao, at wala silang paraan upang pumunta upang hilahin siya lahat. Tulad ng para sa demonyong toro na sinaktan ng mga kidlat, sa sandaling ito, ang pagbuo sa paligid nito ay tuluyang nawala. Umungal ito habang nakatingala sa langit. Inilabas nito ang hindi kasiyahan nito dahil nagplano laban dito si Stetson at nasepresa ito. Ang sakit na nararamdaman sa katawan nito ay agad na pumula ang mga mata. Puno ito ng hangarin sa pagpatay, at ang unang target nito ay walang iba kundi si Zyriel, na pinakamalapit dito. Kayong mga kasuklam-suklam na tao, mamatay ka, panipi. Ang demonyong toro ay talagang nagsalita sa wika ng tao. Ang boses nito ay kasing lakas ng tunog ng kampanilya. Kasunod nito, nagsimula na itong maglakad papunta kay Zyriel.
Sa sandaling ito, si Zyriel ay natakot na hanggang sa mamatay. Siya ay tulala sa tuluyan, at hindi niya alam kung paano tumugon sa lahat. Tungkol naman kay G. Babel, Xavier, at iba pang mga batang babae, lahat sila ay labis na balisa na lumuha na sila. Hindi, huwag, panipi, nadapa si Zyriel habang sinusubukan niyang bumangon mula sa lupa, at nagsimula siyang umatras patungo sa isang tiyak na lugar. Ang demonyong Turo ay wala ring pakialam, at diretso itong sisingilan kay Zyriel. Doon lang, dumating si Zyriel sa gilid ng isang mataas na platform, at halos wala nang iba pang natitira sa gilid ng mataas na platform. Sina Gerald, Perla, at Yul lamang ang naiwan na nakatayo rito. Inangat ni Zyriel ang kanyang ulo at tiningnan si Gerald, halos parang umiiyak siya para sa tulong niya. Magkagayunman, hindi man kumilos si Gerald. Si Perla naman ay mabilis na kumilos, at dali-dali siyang bumaba habang hinihila niya si Zyriel paakyat sa mataas na platform. Sa sandaling ito, si G. Babel, Xavier, at ang iba pang mga batang babae ay sumugod lamang sa panig na ito habang pinuprotektahan nila si Zyriel at itinago siya sa likuran nila. Ang talagang kakatwa ay ang karamihan ng tao sa una ay naisip na ang demonyong Turo ay malapit ng mag-atake. Sa halip, simpleng tumayo ito sandali nang hindi gumagalaw. Ito ay dahil bigla itong nakakita ng isang tao, at ang taong ito ay napakalakas. Nadama ng demonyong Turo na kung ito ay gagawa ng isa pang hakbang pasulong, ito ay ganap na babulukan. Oo, kung ito ay gagawa ng isang hakbang pasulong, tiyak na mamamatay ito. Malinaw na nararamdaman ito ng demonyong Turo. Tiyak na dahil dito na ang demonyong Turo ay simpleng nakatingin sa taong ito na may isang nakakatakot na ekspresyon sa mga mata nito. At sino pa ang magiging taong ito kung hindi si Gerald? Matapos ang pagtitig sa kanya ng mahabang panahon, ang demonyong Turo ay biglang sumungaw ng malakas nang tumalon siya diretso mula sa mataas na platform, tumakas sa ibang lugar habang nagdadala ito ng isang guya. Tama iyan. Ito ay tumatakas. Sa lalong madaling panahon, nawala ito tulad ng isang ulap ng alikabok habang nawala ito ng tuluyan. Ano, ganun lang umalis eh, gulat at hindi makapaniwalang sabi ni Xavier. Naisip niya na mamamatay lang siya ngayon. Tungkol kay Zyriel, malaki rin ang pasasalamat niya matapos makatakas sa isang malaking sakuna. Sinulyapan niya si Gerald na hindi man lang gumalaw, at naramdaman niyang medyo nalulungkot sa kanyang puso. Kapag nahaharap siya sa gulo ngayon lang, ang taong ito ay talagang wala namang nagawa. Noon lang napatingin si Zyriel kay Perla bago siya tumanggo ng bahagya at sinabing, "Maraming salamat sa ginawa mo ngayon lang. Kung hindi dahil sa iyo, napatay na sana ako ng demonyong Turo." Panipi, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Miss Zyriel, kung dapat kang magpasalamat sa isang tao, dapat mong pasalamatan ang aking. O sige, Perla. Gumagabi na, kailangan pa nating pumunta at tulungan si Yul na siyasatin ang kanyang problema. Fair na, magaan na sabi ni Gerald. Ayaw niyang mapunta sa anumang kaguluhan, pabayaan na lamang ilantad ang kanyang totoong pagkatao. Kung talagang gusto niya, kakailanganin lamang ni Gerald na huminga ng bahagya, at ang demonyong Turo na iyon ay natakot na sa mga pantas nito ngayon lang. Gayunpaman, ayaw gawin ni Gerald. Kabanata 1487. Pagkatapos nito, diretsyong umalis si Gerald kasama si Perla. Muling naramdaman ni Zyriel ang isang hindi maipaliwanag na pagpapakilos sa kanyang puso habang nakatingin sa likuran ni Gerald habang paalis na siya. Kung ang una o pangalawang pagkakataon ay isang pagkakataon lamang, ang pangatlong pagkakataon ay isang pagkakataon lamang din. Gayunpaman, kung ang kanyang totoong pagmamahal ay hindi young Master Ladler ngunit ang ordinaryong taong nasa harap niya, maraming aspeto ang hindi magkakaroon ng katuturan. Hindi mapigilan ni Zyriel na makaramdam ng labis na punit sa loob. Talagang pambihira ang taong ito. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni G. Babel sa isang mahigpit na tinig. Ha, G. Babel, ano ang ibig mong sabihin? Panipi, alam ni Zyriel na dalubhasa din si G. Babel, gayunpaman, nabigo siyang umakyat sa maalamat na lupain ng paglilinang. Sa oras na ito, nagtatakang bulalas niya. Maaaring hindi mo ito napansin ngayon, Miss Zyriel. Napatingin si G. Babel sa likuran ni Gerald na may solemna na ekspresyon sa mukha habang solemna siyang nagsasalita. Pansinin mo,
Ang demonyong Toro na ngayon lang ay talagang mabangis. Kahit na sinayang Master Ladler at G. Mace ay hindi talaga kalaban ng hayop na ito. Bukod dito, madali itong nagkaroon ng nakamamatay na pagpatay, at maaaring nawala ka sa iyong buhay ngayon, Miss Zyril. Gayunpaman, ang demonyong hayop ay biglang tumigil sa pinaka-hindi kritikal na panahon. Sinabi ni G. Babel, oo, tama iyan. Zyril, maaaring wala kang oras upang makita ito ngayon lamang, ngunit ang demonyong hayop na iyon ay hindi lamang tumigil sa mga track nito ng bigla, ngunit mukhang may nakita itong isang bagay na talagang nakakatakot. Nag-chim din si Xavier sa oras na ito. Lalong nagulat si Zyril. What you guys mean to say ay ang demonyong Toro na ito ay tumakas lamang dahil natatakot sa lalaking ito na tinawag na Gerald. Iyon ang dahilan kung bakit niligtas ang aming buhay. Nagtataka na tanong ni Zyril. Paano ito magiging posible? Ang Gerald na ito ay mukhang napaka-ordinary. Sa totoo lang, nang una nang naisip ni Zyril na si Gerald ang kanyang totoong pagmamahal na pinag-uusapan ng matandang tagahula, talagang naramdaman ni Zyril na si Gerald ay hindi sapat para sa kanya. Paano ito dapat ipaliwanag? Sa gayon, ang isang batang babae ay laging may ilang mga inaasahan na nais nilang makita sa kanilang totoong pag-ibig. Ito ay lalo na't dahil ang manghuhula mismo ay ang gumawa sa Zyril na magkaroon ng kahit na mas mataas na inaasahan sa kanyang isang tunay na pag-ibig. Kaya, kung mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga inaasahan at ang taong lilito sa harap niya, hindi maiiwasan para sa kanya na makaramdam ng kaunting emosyonal na pagkawala at pagkabigo. Likas na magiging interesado siya sa kanya. Sa makatuwid, halatang medyo labag si Zyril sa katotohanang si Gerald ay maaaring maging tunay niyang pag-ibig. Nahihirapan pa rin akong maniwala na siya ang tumakot sa demonyong Toro. Naniniwala ako na dapat may ilang iba pang mga kadahilanan. Sinabi ni Zyril, gayunpaman, anuman ito, talagang dapat kong pasasalamatan ang dalagang ito ngayon lang. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman kung ano ang mangyayari kung gayon. Panipi, ang medyo mukha ni Zyril ay medyo namula habang nagsasalita. Sa parehong oras, nagsimula rin siyang makaramdam ng isang tiyak na interes kay Gerald. Gayunpaman, tumanggi siyang aminin ito. Tungkol naman kay G. Babel, sinabi lamang niya na dapat ay mali ang nakikita niya noon, at hindi siya nagpatuloy sa pagsabi ng iba pa. Kaagad pagkatapos, narinig ng mga tao mula sa pamilya Wodis ang tungkol sa bagay na ito, at maraming mga nangungunang Panginoon mula sa likod ng mga eksena ang lumabas upang protektahan si Zyril. Ang ilan sa kanila ay lumabas din upang maghanap kung nasaan ang demonyong Toro. Pagkatapos ng lahat, ang pagdiriwang sa ilalim ng lupa ay gaganapin sa lalong madaling panahon, at ang pamilya Wodis ay nagdulot ng labis na kahalagahan dito. Tungkol kay Gerald, pagkatapos niyang umalis sa Hearthstone Manor, bumalik siya kay Sherwin Manor. Pagkabalik niya, nakita niya ang isang pangkat ng mga tao na iniiwan ng Sherwin Manor na may pagkasuklam. Si Terence, na nagpalabas sa kanila, ay napakahiyaring tumingin sa kanyang mukha. Pagkatapos lamang tanungin ni Gerald na nalaman niya na ang mga taong iyon, sa katunayan, ay mga ehekutibo mula sa pamilyang Wodis. Dahil inayos ni Gerald si Terence na tulungan siyang hawakan ang bagay na nauugnay sa mga tiket sa pagpasok sa Underground Festival, natural na sineryoso ni Terence ang bagay. Kaya, espesyal na inanyayahan niya ang pamilya Wodis na puntahan upang suriin ang kanilang mga kwalipikasyon. Bilang isang resulta, ang pamilya Wodis ay simpleng hindi tumingin sa pamilya Sherwin. Sa gayon, hindi nila isasaalang-alang ang bagay na nauugnay sa mga tiket sa pagpasok. Kabanata 1488, iyon ang dahilan kung bakit nandoon ang eksenang iyon. Kahit na wala siyang tiket sa pagpasok, naniniwala si Gerald na madali siyang makapasok batay sa kanyang lakas at lakas. Gayunpaman, tunay na hindi na kailangan iyon. Bukod dito, naintindihan na ni Gerald ang kahalagahan ng pagtatago ng kanyang totoong pagkatao batay sa marami sa kanyang mga nakaraang karanasan. Hindi siya magiging kumikilos ng ganon. Ginoo Crawford, humihingi ako ng paumanhin na hindi ko na kumpleto ang isang simpleng bagay na ipinagkatiwala mo sa akin. Panipi, si Terence ay napuno ng pagsisisi sa sarili. Tio Sherwin, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Sa totoo lang, batay sa kasalukuyang sitwasyon,
Talagang magiging mahirap para sa amin na makapasok sa underground festival gamit ang pangalan ng pamilya Sherwin. Bakit hindi ko isama si Julian sa ibang prestihiyoso at maimpluwensyang pamilya upang mas madali para sa amin na kumilos ng may paghuhusga? Sabi ni Gerald, Sir, ibig mo bang sabihin na nais mong ipasok namin ang pamilya Wodies? Dahil nawasak mo na ang buong pamilya dun, sa loob ng lungsod ng Jenna, ang iba pang disenteng prestihiyoso at maimpluwensyang pamilya na mapagkakatiwalaan natin ay ang pamilyang Wodies. Hindi lang iyon, ngunit sila rin ang tagapagayos ng kaganapan. Sinabi ni Julian na nakatabi. Oo, ganon talaga ang ibig kong sabihin. Julian, kilala mo ba ang pinuno ng pamilyang Wodies? Tanong ni Gerald. Aba, hindi ko masasabi na sinabi ko. Bagaman ang pamilyang Wodies ay mukhang isang napakalakas na pamilya sa ibabaw, tila maraming mga naglilinang na pamilya na sumusuporta sa kanila. Sa makatuwid, maraming mga tao sa larangan ng paglilinang ay hindi rin naglalakas loob na makialam sa mga tao mula sa pamilyang Wodies dahil sa mga naglilinang na pamilya. Siyempre, mayroon ding isang mataas na bilang ng mga nangungunang mga masters na kusang sumuko at sumali sa pamilya Wodies. Mayroong tungkol sa 4 hanggang 5 mga isang ranggo na masters na tulad namin sa pamilya Wodies. Narinig ko na mayroon ding isang malakas na pagkakaroon tulad ng isang 3 ranggo na master sa pamilyang Wodies. Paliwanag ni Julian. Naiintindihan ko. Tumango si Gerald. Habang iniisip niya ito, ang ilang mga puwersa sa likod ng ilang mga pamilya ay talagang hindi dapat maliitin. Tulad ng para sa Hearthstone Manor, tulad ng sinabi ni Julian, maraming mga nangungunang eksperto sa paglilinang na naroroon, at tila parang ang underground festival na ito ay tiyak na magiging napakabuhay, pagkatapos. Sa oras na ito, huminto ang isang marangyang kotse sa harap ng pasukan ng Sherwin Manor. Isang matandang lalaki ang lumabas sa limousine. Siya ito, natigilan si Perla. Ang taong ito ay hindi lamang iba, ngunit ang matandang lalaki na ngayon lamang nila nakita. Siya si G. Babel, na nakatayo sa tabi ni Zyriel. Ako ay inatasan ng panganay na binibini upang anyayahan sina Miss Sherwin at G. Crawford na magtungo sa Wodies Manor upang dumalo sa piging ng kaarawan ng panganay na binibini ngayong gabi. Matapos magsalita si G. Babel, inilahad niya ang 2 mga card ng paanyaya. Siya ang panganay na binibini ng pamilyang Wodies. Nagtatakang tanong ni Perla. Tumango si G. Babel, tama iyan. Ang pinakamatandang dalaga ay nagawang makabalik mula sa mga patay ngayon. Ang lahat ay salamat sa inyong dalawa sa pagligtas ng kanyang buhay. Kaya, nais kong hilingin sa inyong dalawa na tiyakin na dumalo kayo sa kanyang kaarawan ngayong gabi. Panipi, kinuha ni Gerald ang invitation card at tiningnan ito. Sa oras na ito, lumapit din si Julian habang binubulong niya si Gerald, Sir, wala ka naman talagang pagsisikap. Si Zyriel Wodies ay ang pinakamamahal na anak na babae ni Yakov Wodies. Kaya, kung maaari kang maimbitahan na dumalo sa kanyang kaarawan, tiyak na makakapagsakay ka sa isang tiket sa pagpasok sa Underground Festival. Panipi, tumango si Gerald. Bagaman hindi niya alam kung bakit ibabahagi ni Zyriel ang kanyang paanyaya sa kanya sa labas ng asol, nais niyang pumunta sa Wodies Manor upang personal ding tingnan ito. Kaya, ito ay simpleng perpekto. Sa isang banda, maaari niyang malaman kung ano ang layunin ni Zyriel, at sa kabilang banda, maaari niyang subukan at samantalahin ang pagkakataong ito upang makakuha ng isang tiket sa pagpasok. Sige, salamat sa gulo, G. Babel, masasabi mo kay Miss Zyriel na tiyak na nandyan tayo ngayong gabi. Panipi, ngumiti si Gerald habang tumango. Pagkaalis ni G. Babel, pinaplano ni Julian na ipagpatuloy ang pagsasanay sa mga bata sa pamilyang Sherwin. Sa oras na ito, biglang tumawag sa kanya si Gerald. Julian, huwag ka muna magpaka-busy. May gusto pa akong tanungin sa iyo, Gerald said. Ano ito, Ginoo? Tuliro si Julian. Kabanata 1489. Iniisip ni Gerald ang tungkol sa demonyong toro na nakita niya ngayon. Kaya, sinabi niya kay Julian ang tungkol sa lahat ng nangyari sa Hearthstone Manor ngayon. Si Gerald ay karaniwang hindi pa nakikipag-ugnay sa ilang mga hayop na demonyo. Lalo na ito para sa mga demonyong hayop, na maaaring gumanap ng mahika ng demonyo.
Ang kaalaman ni Gerald sa lugar na ito ay limitado lamang sa pag-unawa sa pag-aari ng kaluluwa ng hayop. Dahil magiging gabi na ito, kinailangan ding magmadali ni Gerald upang dumalo sa piging ng kaarawan ni Zyril. Kaya, hiniling ni Gerald kay Julia na sumama sa kanya upang maipagpatuloy nila ang pakikipag-usap sa paraan doon. Ito ay naka-out na sa mundong ito, bilang karagdagan sa isang napakaliit na bilang ng mga tao na nagsasaka upang makamit ang espiritual na kaliwanagan, mayroon ding pagkakaroon ng ilang mahiwagang mga demonyong hayop. Gayunpaman, karamihan ay mayroon silang ilalim ng lupa o sa ilang mga kuweba. Napakahirap para sa sinumang ordinaryong tao na makita sila. Kahit na ang sinumang ordinaryong tao ay madapa sa isa, tiyak na mawawalan sila ng kanilang buhay. Sa makatuwid, mayroong napakakaunting impormasyon tungkol sa mga demonyong hayop. Ang isang demonyong hayop na maaaring magpalabas ng mahahalagang chi ay kilala rin bilang isang master. Gayunpaman, dahil talagang napakahirap para sa isang demonyong hayop na maabot ang larangan ng paglilinang na ito, natural lamang sa kanila na maging mas malakas at mas malakas kumpara sa sinumang mga tao na nasa parehong antas. Kung ang isang-isang ranggo na guro ay makikipagtagpo sa isang-isa na ranggo na master na demonyo sa isang ranggo, tiyak na madurad siya ng demonyong hayop na ito. Agad na naintindihan ni Gerald ang lahat matapos makinig sa paliwanag ni Julian. Hindi nakapagtataka kung bakit si Stetson at ang taong iyon na tinawag na G. Mace ay seryosong minamaliitin ang demonyong Turo nang obserbahan nila ang aura nito. Talagang tinalo ng demonyong Turo ang pareho sa kanila sa isang pag-ikot lamang. Ito ang dahilan. Pagkatapos nito, nakipag-chat si Gerald kay Julian tungkol sa pamilyang Wodis. Sa parehong oras, sa Wodis Manor. Sa pagsapit ng gabi, isang espesyal na hardin ang pinalamutian ng mga makukulay na ilaw. Ito ay dahil kaarawan ng panganay na binibini ng pamilyang Wodis, si Zyril. Zyril, ang ganda-ganda mo ngayon. Maligayang kaarawan, Zyril. Sa parehong oras, maraming mayamang tagapagmana mula sa Genas City din ang dumating upang batiin siya ng mga regalo sa kamay. Siyempre, marami sa mga mayayamang tagapagmana na ito ay nagpunta rin dito na may iba pang mga hangarin. Iyon ay upang ipakita kung gaano sila kagwapo at pribilehiyo sa harap ni Zyril. Pagkatapos ng lahat, kung maaari silang magtapos bilang manugang ng pamilyang Wodis, umakyat na sana sila hanggang sa itaas para sa kanilang kinabukasan. Anuman, malinaw na si Zyril ay tumutugon lamang dahil sa kagalang-galang. Kahit na ang mga kabataang Ginoo na ito ay lahat ay napakagwapo, wala sa kanila ang sapat na mabuti para sa kanya, at wala sa kanila ang maaaring hawakan ng kanyang puso. Zyril, bakit parang may nasa isip mo ngayon? Hindi mapigilan ni Xavier na magtanong nang makita niya na si Zyril ay simpleng binabati ang iba sa sobrang pagkaabala ng mukha. Hindi ako. Namula ang magandang mukha ni Zyril, ngunit hindi niya maitago ang hitsura ng pagkabigo sa kanyang mukha. Bakit mo pa rin ito tinatanggihan? Pakiramdam ko ikaw ay bigo. Iniisip mo pa rin kung bakit ka pinabayaan ng Young Master Ladler ngayon. Bukod dito, iniisip mo rin kung bakit wala siya dito kahit alam niyang birthday mo, diba? Nararamdaman mo na dapat siyang lumapit kahit papaano upang magbigay sa iyo ng paliwanag, hindi ba? Sabi ni Xavier, ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nag-aalalang sagot ni Zyril na para bang nahulaan ito ng tama ni Xavier. Hahaha, dapat nahulaan ko ito ng tama. Bukod dito, marami pa akong nalalaman kaysa doon. Panipi. Ano pa ang nalalaman mo? Malungkot na tanong ni Zyril. Alam ko rin na kung ang Young Master Ladler ay handa na dumating ngayong gabi at bigyan ka ng isang tiyak na paliwanag, tiyak na patatawarin mo siya kahit na inabandona ka niya sa oras na iyon. Alam na alam ko ang ugali mo. Kapag natukoy mo at napagpasyahan mo na ang isang tiyak na tao ay ang iyong tunay na pag-ibig, kahit na gaano kanya pakitunguhan, palagi kang maiibig sa kanya. Panipi. Ngunit, Zyril, kailangan kong ipaalala sa iyo na hindi ko talaga gusto ang karakter ni Stetson. Siya ay masyadong mayabang. Nararamdaman ko na kahit magtapos ka na sa kanya sa hinaharap, makakasama ka lang niya dahil sakam siya sa natatanging mapagkukunan ng pamilya Wodis. Alam ko na baka ayaw mong marinig ito, ngunit bilang kaibigan mo, wala na akong ibang pagpipilian kundi sabihin ito. Sabi ni Xavier,
Bahagyang nakasimangot si Zyriel, ngunit nakahawak din siya sa kamay ni Xavier na nagpasalamat habang tumanggo ito. Kabanata 1490. Kung gayon, paano ang tungkol sa Gerald na iyon? Dahil napili mo na ang young Master Ladler na maging tunay mong pag-ibig, bakit mo pinili na imbitahan si Gerald dito ngayon? Tanong ni Xavier habang nakangiti. Saglit na nag-isip-isip si Zyriel bago siya sumagot, hindi lamang ito dahil sa nangyari sa hapon. Kaya, gusto ko siyang makita muli, at nais kong makipag-ugnay sa kanya upang malaman ko kung anong uri siya. Sa katunayan, sa simula pa lang, naisip ko na rin na itakda ka sa kanya. Hahaha, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, naramdaman kong hindi pa rin siya mula sa parehong mundo sa atin. Kaya, napagpasyahan kong yayain lamang silang pareho dito bilang isang paraan upang pasalamatan sila sa kanilang ginawa para sa akin ngayon. Sabi ni Zyriel habang huminga ng malalim at ngumiti. Talagang napakasama mo, Zyriel, iniisip mong itulak ang isang lalaki na sa tingin mo ay hindi nakasalalay sa iyong mga pamantayan sa akin tulad ng pagtatapon mo ng basura. Ayoko, panipi, sinimulan ni Xavier na makipagtalo kay Zyriel. Habang nagsasalita silang dalawa, tinuro ni Xavier ang harapan. Zyriel, tingnan mo, andito na si Gerald. Sigaw ni Xavier. Sa sandaling iyon, itinaas ni Zyriel ang kanyang mga mata habang nakatingin sa pintuan. Nang makita niya si Gerald na naglalakad palapit sa kanya na may regalo sa kanyang kamay, naramdaman ni Zyriel na pumutok ulit ang kanyang puso ng walang dahilan. Miss Zyriel, maligayang kaarawan at salamat sa paanyaya. Sambit ni Gerald habang nakangiti. Aba, maligayang pagdating mo. Gusto ko ring pasalamatan sa pagligtas ng aking buhay sa Hearthstone Manor ngayon. Siguraduhin na manatili ka at magkaroon ng maraming inumin ngayong gabi. Panipi, bagaman nakaramdam si Zyriel ng pagkasuklam kay Gerald, hindi niya maiwasang tumingin pa sa kanya ng maraming beses dahil sa tumibok na puso niya. Ito ay dahil hindi niya natitiyak kung tumibok ang puso niya dahil sa kanya. Sige, tumanggo si Gerald. Pareho silang nagpalitan ng tingin. Sa sandaling ito, biglang nagliwanag ang kalangitan ng mga makukulay na paputok na sumikop sa buong kalangitan at tila lumusot hanggang sa buong Jena City. Wow! Maraming tao ang nagsimulang bulalas. Matapos ang mga paputok, ang ilang mga salita ay nagsimulang umikli at bumubuo sa hangin. Maligayang kaarawan, Zyriel. Ang ilang mga salitang ito ay lubos na nakasisilaw at nakakaakit-akit sa hangin. Ramdam ni Zyriel ang kabog ng kanyang puso. Ano pa ang nakakagulat na darating pa? Sa sandaling iyon, isang pulang tela ang nakita na lumulutang mula sa hangin, at dahan-dahan itong lumutang hanggang sa nahulog ito sa harap ng mga mata ni Zyriel. Ang pulang tela ay sumabog sa isang iglap, at maraming mga makukulay na laso ang sumabog sa harap ni Zyriel. Sa sandaling lumitaw ang mga laso, lumitaw din sa lupa ang isang bilog na mataas na platform. Si Stetson, na may mahabang buhok at nakasuot ng tuxedo, ay nakatayo sa itaas ng mataas na platform na may isang kamay sa kanyang bulsa. Ang eksenang iyon sa harap ni Zyriel ay puno ng pantasya at pagmamahalan. Lahat ng tao sa pinangyarihan ay tuwang-tuwa din, at ang kanilang emosyon ay naangat sa pinakamataas na punto. Para naman kay Zyriel, labis din siyang nagulat at gumalaw. Ito ay dahil naramdaman ni Zyriel na sa sandaling ito, nasasaksihan na niya ang pagdating ng isang bayani. Ang bida sa kanyang puso. Tungkol kay Stetson, ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin, na parabang nasisiyahan siya sa tagay ng karamihan sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang nag-iisang papel na ginagampanan ng mga mortal na ito sa harap niya bilang karagdagan sa pagkain at pagtulog ay upang masigasig lamang para sa isang dakilang Diyos na tulad niya. Iyon lang ang lahat. Matapos ang mahabang panahon, dahan-daw ang iminulat ni Stetson ang kanyang mga mata. Oo, konti lang. Ito ay sapagkat nanumpa siya na hindi niya kailanman bubuksan ang kanyang mga mata maliban kung makikipagkita siya sa isang disenteng dalubhasa. Ito ay dahil lamang sa ayaw niya ng anumang taong mortal na madungisan ang kanyang paningin.